Naramdaman mo na ba na tinatrato ka ng isang malaking organisasyon, isang kumpanya man 'yan o kahit sarili mong simbahan na parang target market lang? Oo, yung tipong numero ka lang talaga sa listahan nila. Tama, pakiamdam mo kasi may sarili kang kwento, 'di ba? Pero para sa kanila, bahagi ka lang ng isang kota. At yan talaga ang isang malaking problema na yon. Napagkakamalan kasi ng maraming grupo na yung pagiging busy ay pareho sa pagiging efektibo. Eksakto. At 'yan ang diretsahan nating tatalakayin sa malalim na pagsusuring ito. Ang pagbabasehan natin ngayon ay ang mga bahagi at yung mismong pabalaat ng aklat na Mapping for Mission, Seeing What We've Overlooked. Bale, ang misyon natin ngayon ay tuklasin kung bakit nga ba madalas tayong naliligaw sa ating pagtulong at kung paano natin tunay na makikita yung mga taong nandyan lang sa paligid natin. Okay, himayin natin ito. Bago pa man tayo pumasok sa mga kabanatang ng libro, gusto kong pag-usapan natin yung mismong cover nito. Kasi isipin mo, minsan sa cover pa lang, marami nang gustong sabihin yung author. Oo, napaka-detalyado ng pabalat na yon. 'Di ba? Nakalarawan doon yung isang lumang mapa na nakalatag sa mesa, tapos may mga map pins na nakatusok, may compass, at may isang napakalaking magnifying glass. Tapos sa gilid nun, may notebook. Oo, yung notebook na nakabukas, nakasulat doon, community insights, at may mga tanong na who, where, needs, o sino, saan, at ano ang mga pangangailangan nila. May drawing din ng lungsod sa kaliwa tapos probinsya sa kanan, di ba? Tama, tapos may nagliliwanag na krus sa gitna. So pagkakakita ko pa lang rito, ang pumasok agad sa isip ko, yung pagtutulong pala o yung misyon, hindi yan ang huhula lang, investigasyon talaga siya. At para sa akin, yung pinakamahalagang detalye roon ay yung magnifying glass. Sinasabi kasi nito na hindi sapat yung bird's eye view lang ng komunidad. Kailangan mong silipin yung maliliit na hibla ng buhay ng mga tao. Correct. At yung compass naman, nagpapaalala yan na napakadali nating mawala sa direksyon kahit gaano pa kaganda ang intensyon natin. Kasi aminin ay natin, bago natin buksan yung mapa, kailangan nating tanggapin na naliligaw tayo. Oo nga, bakit pa tayo gagamit ng mapa kung alam natin yung daan, di ba? Ibig sabihin, madalas, bulag tayo sa kung ano yung nasa mismong harapan natin. At diyan napapasok yung unang argumento ng libro. Nabubuhay kasi tayo ngayon sa panahon ng digital saturation. Lunod tayo sa impormasyon. Sa social media culture. Oo, kaya maraming simbahan at organisasyon ngayon ang ginagaya na lang yung galawan ng mga digital creators. Ang sukatan nila ng tagumpay ay reach, impressions at momentum. So, parang ilan yung umattend, ilan yung nag-like sa post, ilan yung nabigyan ng relief goods. Eksakto. At ang nagiging resulta niyan, nagkakaroon tayo ng gawaing active but not attentive, visible but not relational. Abala tayo, pero wala tayong atensyon sa tao. Nakikita tayo ng marami, baka nag-trending pa nga, pero wala tayong tunay na ugnayan sa kanila. Parang sa social media lang talaga. Oo, yung may libo-libo kang friends and followers. Tapos araw-araw kayong nagkakakitaan ng posts, pero at the end of the day, pakiramdam mo mag-isa ka lang sa kwarto mo. Kasi walang lalim. Teka. Gusto ko magbigay ng pushback dyan. Aminin ko, minsan ganyan din yung pananaw ko. Kasi di ba natural lang na gusto nating mas maraming maabot na tao? May isip mo talaga yan. Di ba? Kung may maganda kang programa, bakit nagiging masama ang maging mabilis at malawak ang impluensya? Walang masama sa pag-abot ng marami. Pero ang nakakabilib dito ay yung mismong babala ng libro. Nagiging mapanganib ito kapag yung ingay o reach na lang ang sukatan mo at isinasakripisyo mo na yung pangunawa o discernment. So quantity over quality yung nagiging labanan. Oo. Ipinapaliwanag dito yung tinatawag nilang assumption versus reality. Para daw malabanan itong ilusyon ng tagumpay, may mekanismong binigay yung libro na tinatawag na blind spot inventory. Blind spot inventory. Paano ba ginagawa yun? Hinihikayat nito ang mga leader na ilista ng tapat yung mga lugar o demograpiko na hindi nila kilala o madalas nilang hindi napapansin. So halimbawa, pwede nilang ma-realize na, wait, kilala natin yung mga kabataan dito kasi may youth group tayo, pero paano yung mga single parents sa kabilang kanto? Eksakto. O kaya, sino ba ang nakakausap ng mga nagtatrabaho sa night shift na hindi makapunta sa mga events natin sa umaga?
Grabe, nakakabasag ng ilusyon niya na. Kasi ipinapakita nito na kahit ang taas ng reach nyo, ang dami nyo palang hindi naiintindihan. At yan yung tinatawag sa libro na activity without understanding. Kaya kung ang problema natin ay ang pagiging bulag dahil sa pagmamadali at pag-aakala, ang solusyon ay ang sadyang pagbagal. Ang sadyang pagtingin sa paligid, Tama. At dito napapasok yung konsepto ng community mapping. dito talaga nagiging sobrang kawili-wili ang usapan para sa akin. Kasi yung community mapping, hindi lang yan basta pag-open ng Google Maps para makita yung kalsada, di ba? Hindi talaga. Hinihingi ng libro na mapansin natin yung 5 layers o patong ng isang community map. Okay, ano-ano yung mga layers na yun? Una, yung physical spaces. Saan ba natural na nagtitipon yung mga tao sa inyo? Pangalawa, relationships. Sino ang magkakamag-anak o magkakaibigan? Sa galawan sa loob ng barangay. Totoo yan. Tapos, ikatlo, at napakahalaga nito, yung influence nodes. Mga nakaka-impluensya. Ibig sabihin, hindi lang ito yung kapitan o yung mayor. Hindi lang sila. Minsan, yung influence node ay yung tindera sa sari-sari store na alam ang chismis at problema ng bawat pamilya. O yung lola dyan sa kanto na iginagalang ng lahat. Oo nga, sila yung totoong may hawak ng pulso ng komunidad. Ano yung pang-apat at pang-5? Pang-apat ay yung need o yung totoong pangangailangan nila, hindi yung iniisip mong kailangan nila. At ang pang-5 ay yung rhythm o ritmo ng buhay. Yung rhythm? Ibig sabihin, inaalam natin kung anong oras sila available, anong oras sila nagpapahinga. Oo, yung mismong ikot ng araw nila. Ikukumpara ko yung pagmamapa na yan sa pagtingin natin sa panahon. Kapag tumingin ka sa weather app sa phone mo, may makikita kang data. Sabihin natin, 32 degrees, may 40% chance of rain. Yan yung assumption mo. Tama, assumption. Pero kapag lumabas ka ng bahay, tapos tumingala ka, naramdaman mo yung ipip ng hangin, tapos naamoy mo yung lupa na parang uulan na, yun yung reality. Ang ganda ng analogiyang yun. Pero teka, may tanong ako. Paano kung sobrang pamilyar na natin sa community natin? 'Di ba mas mahirap mapansin yung mga detalye kapag araw-araw mo na itong nakikita at kabisado mo na yung lugar? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, sasagutin yan ng libro gamit yung konsepto ng observation without interpretation. Wait, observation without interpretation? Titingin ka lang tapos bawal mong bigyan ng kahulugan? Oo. Sinasabi kasi na ang pamilyaridad ang pinakamalaking hadlang sa misyon. Kasi nagiging sanhi ito ng pagwawalang bahala. So ang hinihigayat ng libro, pumunta ang mga leader sa isang ordinaryong lugar, tulad ng waiting shed o sakayan ng jeep. Tapos ano ang gagawin nila doon? Tatambay sila ng 20 hanggang 30 minuto at isusulat lang nila kung ano ang nakikita nila nang walang hinuhusgahan o inaayos sa isip nila. Ang hirap niyan, lalo na kung leader ka, sanay kang mag-solve agad ng problema kapag may nakita ka. Yun nga ang point. Kailangan mong pigilan yung sarili mo na gumawa agad ng solusyon na wala namang tamang basehan. Kasi kapag nagawa mo na yan, tsaka lang tayo lilipat sa susunod na hakbang. Na pagkatapos nating matukoy yung mga lugar at ritmo, kailangan na nating kilalanin yung mga tao mismo. Hindi bilang mga demografiko, kundi bilang totoong mga tao. Eksakto. At dito nila ipinasok yung 3-voice listening drill mula doon sa appendix ng libro. 3-voice listening drill. Bakit 3 boses? Hinihikayat kasi nito na kapanayamin mo ang 3 magkakaibang uri ng tao sa lugar. Isang matagal ng residente, isang nagtatrabaho doon, at isang lokal na lider. Ano ang layunin nitong pakikipag-usap na ito? Ang layunin ay listening without an agenda. Makikinig ka para matuto, hindi para kumpirmahin yung sarili mong paniniwala o para mag-alok agad ng programa ng organisasyon mo. So hindi mo pwedeng sabihin, naku, may programa kami dyan para sa inyo. Bawal talaga yun. Kailangan mong intindihin yung household lens at alamin kung ano ba talaga ang mga pasanin ng bawat tahanan. Kaya ano nga ba talagang ibig sabihin nito? Ikukumpara ko na naman ito, pero sa doktor naman. Isipin mo, pumunta ka sa doktor, tapos bago mo pa masabi kung anong nararamdaman mo, binigyan ka agad ng reseta. Ang laking red flag niyan sa pasyente. 'Di ba? Kasi hindi ka pa nga tinatanong, pero paano kung alam na talaga natin kung ano ang kailangan nila?
Pushback ulit ito hindi ba pag-aaksaya ng oras ang matagal na pakikinig kung hawak na natin yung solusyon? Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Sinasabi kasi sa libro na hindi mo maaabot ang mga tao sa pamamagitan lang ng generic ministry. Generic ministry? Parang one-size-fits-all na tulong? Oo, masusolusyonan mo lang daw yung tunay na pangangailangan kung nauunawaan mo kung sino ang pinagkakatiwala nila at ano ang kinatatakutan nila. So kahit tama yung solusyon mo, kung wala silang tiwala sa'yo, hindi rin nila tatanggapin. Tama? Kaya binibigyang diin ng libro na dapat nating ituring ang mga lokal na residente bilang mga guro. Mga guro, hindi mga targets ng ministeryo. Wow! Okay, so na yung narinig na natin yung mga kwento nila, paano na natin ito isa sa buhay? Kasi yung paggawa ng mapa, wala rin yung kwenta kung itatago lang natin at hindi magiging action. Oo, hindi pwedeng teorya lang. Kaya may practical na hakbang na inirekomenda yung libro at ito yung Pilot Before Scale. Pilot before scale, so ibig sabihin, bago ka gumawa ng malaking programa, magsisimula ka muna sa maliit na tugon sa community. Eksakto. Susubukan mo muna sa maliit para matukoy agad kung may mga maling akala kayo bago kayo gumastos at mag-ubos ng oras. Parang sa paggawa ng bagong recipe lang yan. Ipapatikim mo muna sa maliit na grupo ng mga kaibigan bago ka magbukas ng isang malaking restoran. Kasi kung pumalpak, hindi masyadong masakit. Oo, para hindi ka rin masyadong mapagod. Kaya nga, mayroon din silang tinatawag na quarterly review dashboard. Para sa burnout yan ng mga volunteers, di ba? Paano ba yan gumagana? Binabantayan nito yung 3 sukatan o metrics, 3 kwento ng pagbabago at 3 adjustments na kailangan gawin tuwing 3 buwan. Adjustments. So, paano kung matuklasan nilang hindi pala epektibo yung ginagawa nila pagkatapos nilang suriin yung mapa at yung dashboard? Anong mangyayari doon sa mga nakasanayan na nilang paboritong programa? Ayun na nga. Ayon sa libro, dapat magkaroon tayo ng katapangan na suriin at titigil yung mga paboritong programa natin kung hindi na ito nagsisilbi sa katotohanan ng komunidad. Ang hirap bitawan yan, lalo na kung matagal nang ginagawa. Mahirap talaga. Pero sabi nga ng expert speaker, yung mapa ay hindi ang layunin. Ang mapa ay isang lingkod lamang. Lingkod para ipakita yung totoo. Oo, kasi ang huling hantungan nito ay yung presence as ministry. Presence as ministry. Ibig sabihin yung mismong pagtambay at pagsama mo sa kanila, yun na yung tulong? Tama. Ang pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapakita, hindi lang para kumuha ng atensyon para sa organisasyon. Hindi siya performative. Hindi siya palabas lang, kundi para maglakad kasama ng komunidad. Ito yung tinatawag na incarnational leadership, nakikipamuhay ka sa kanila. Grabe, napakalalim nun. So, para ibalot yung buong talakayan natin, nakita natin na ang credibility ay hindi nabubuo sa lakas ng boses o sa dami ng ingay online. Hindi talaga sa ingay. Nabubuo ito sa lokal na pag-unawa at doon sa tapat na presensya. Kaya ibabato ko muli yung tanong sa iyo na nakikinig sa amin ngayon. Kung ikaw ay isang leader sa opisina, may-ari ng negosyo o simpleng miyembro ng isang komunidad, naglalaan ka ba ng oras para talagang makita ang mga taong nasa paligid mo? O puro sarili mo bang mga assumptions ang pinapairal mo? 'Di ba? Kasi ang komunidad mo, ayon nga sa libro, ay hindi naghihintay ng isang perpektong organisasyon. Ang totoo, naghihintay sila sa isang grupo na makikita talaga sila bilang tao. Napakaganda ng buod na yan. At para iwanan ka namin ng isang malalim na kaisipan mula rin sa konsepto ng libro, dalhin natin ito sa mas personal na level. Sige, pakinggan natin yan. Kung ang pagbabagal, matamang pagmamasid, at tapat na pakikinig ay naglalantad ng napakaraming nakatagong katotohanan tungkol sa ating community, teka. Ano kaya, 'di ba? Oo, ano kayang mga nakatagong panlinin lang o motibo ang madidiskubre natin kung itututok natin ang parehong magnifying glass at mapa sa ating sariling mga puso at pang-araw-araw na gawi? Wow! Isang napakabigat na tanong na kailangan nating pagnilayan lahat. Baka pala tayo muna ang dapat imapa, no? Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalim na pagsusuring ito. Patuloy tayong magmasid, matuto at sana'y makasama ka namin ulit sa ating mga susunod pang usapan. Paalam!